Good morning guys, Nel Ride Moto here. Ang ganda ng sikat ng araw guys, so solid. Tapos maya maya bigla na naman uulan, no? Parang motor din natin yan, itong ating XRM 125. Bagaman marami tayong sinasabi na positive comments tungkol dito, pero syempre hindi pa rin mawawala ang mga negative tungkol dito sa ating motor. Hindi naman kasi lahat perfect, di ba? Darating talaga sa point na meron tayong bagay na hindi magugustuhan, lalo na dito sa ating XRM 125. Parang katulad din sa atin, di ba? Marami tayong mga good qualities, pero syempre di may iwasan, meron din tayong mga bad qualities, di ba? Pero syempre mas marami yung mga good qualities. Katulad dito sa ating XRM 125, marami tayong binabanggit dito na mga magagandang nandito sa ating motor. Katulad ng mga good experiences natin dito at yung mga iba pa mang bagay na talaga namang masasabi natin na ang motor na ito ay maganda talaga. Siyempre base sa ating mga experience, kaya nasasabi natin yung mga magagandang bagay tungkol dito. Pero alam naman natin na hindi natatapos lahat doon, di ba? Hindi lahat good. Meron talagang, kumbaga, hindi lang sa akin, no, kahit na sa iba namang gumagamit ng XRM, hindi naman talaga lahat maganda ang masasabi nila tungkol sa motor na ito. Kahit nasabihin nating marami talagang mga magagandang bagay na nandito sa XRM 125, pero hindi pa rin maaalis talaga yung mga hindi natin magugustuhan sa isang bagay. Kung meron tayong gusto, meron naman din tayong hindi gusto. Ngayon sa ating video, sa ating pag-uusapan ngayon dito sa ating vlog, babanggitin natin yung tatlong bagay na hindi naman sa hindi ko nagustuhan, pero medyo iba rin eh. Kumbaga sa ratings medyo bumaba pagdating sa tatlong bagay na ito na nakita natin dito sa ating XRM 125. Una na ating pag-uusapan dito, kapag mga paakyat kagaya ng nakaraan nating video, syempre mag-isa lang ako na inakyat ko doon sa Mount Mayong-Payong. May mga matatarik na parte doon na inaakyat ko. Kung sa first gear naman, solid kasi mag-isa lang ako, pero paano kapag meron akong angkas, 'di ba? Kahit nga yung Primera, siguro kapag hindi ako nakapagbuelo ng maayos, mararamdaman ko talaga na medyo minsan parang hindi naman natin sinasabi na kaya talaga ng XRM 125. Pero siguro kapag mabigat ka or meron kang angkas, pagdating sa mga ganong klaseng akyatan, kailangan mo talagang mag-regear eh, di ba? Kailangan mong bumalik sa Primera. Bagaman nakaya ko na mag second gear, siguro maganda lang yung buwelo, pero ramdam mo pa rin na medyo alanganin kapag ganon. Syempre kapag meron kang angkas, mabigat na, di ba? Lalo na kung kahit na ikaw lang mag-isa eh, kapag mabigat ka, kapag dumating sa point na yun na aakyat ka sa ganong klaseng mga matatarik na akyatan, tapos hindi maganda yung buwelo mo, hindi rin maganda yung performance ng pag-ahon mo, di ba? Pero ayos naman kasi sa pag-akyat natin at sa mga binibiyahe ko dito na may mga akyatan na kahit na mga rough road, hindi pa naman nangyari na pumalya ang ating XRM 125 kapag naka first gear. Kahit na na-experience ko na meron akong angkas, kahit na sabihin na nating darating sa point na mararamdaman mo talaga na parang nahihirapan siya, parang ganun. Pero sa pinaka pangkalahatan na performance ng XRM 125 pagdating sa mga akyatan, ayos naman din. Kapag all stock ang sprocket ng XRM 125, ayun, magre-regear ka talaga kapag matatarik yung akyatan, lalo na kapag meron kang angkas at kapag mabigat ka, ganun yun eh, di ba? At yung pangalawa na hindi natin nagustuhan dito, siguro hindi lang naman yung XRM 125 ang may mga ganitong bagay, di ba? Siguro kapag stock yung ilaw ng isang motorsiklo, ganito talaga. Mahina kasi yung stock na headlight ng XRM 125. Kahit na sinong XRM user makaka-relate eh, di ba? Yung pagdating sa mga dumadaan ka sa mga madidilim na lugar, tapos binuksan mo yung headlight mo, parang hindi mo masyadong makita eh. Lalo na kung medyo mabilis yung takbo mo.
Bagaman meron kang nakikita na mga masasabi nating nakikita naman yung daanan, pero hindi siya ganoon kalinaw. Kaya yung iba ginagawa nila, nagkakabit sila ng mga auxiliary lights, di ba? At katulad ng ginawa ko dito, pinalitan ko yung stock na headlight ng ating XRM125. Kaya ngayon, kung makikita nyo guys, ang layo na ng diferensya dun sa stock na ilaw compare dito sa ikinabit nating ilaw. Maganda na rin kasi kapag medyo madilim yung madadaanan mo at medyo mabilis din yung takbo mo, makikita mo yung sa unahan, for ano na rin, for safety na rin, di ba? Ito pa yung isa na hindi natin nagustuhan dito. Minsan kapag medyo malakas na yung takbo mo, medyo mataas na yung RPM, tapos nasa mataas ka ng speed, kagaya ng mga 80, 70, kahit nga 70, nararamdaman mo na yung vibrate, di ba? Dito sa Manibela hindi masyadong ma-vibrate, pero dito sa inaapa ka ng angkas, ramdam mo yung vibrate kapag medyo mataas na yung RPM mo, tapos nasa 70, 80 ka, ganon. Yung nararamdaman mo yung parang kiliti sa paa, siguro dahil sa alam naman natin na 125cc lang, kapag hinarangkada mo ng mabilis, tapos mga stock pa yung mga sprocket mo, ganon talaga yung mararamdaman mo, di ba? Yung mga 60 pa lang nga nararamdaman mo na medyo may vibrate na ng konti, yan o. Pag 70 na talaga, doon mo na ma-feel na medyo ma-vibrate na. Normal lang naman yan sa makina kasi di ba umaandar yung makina. Pero kung ikukumpara mo siya sa ibang mga motorsiklo na drive-an na din natin, kapag umabot na sa ganong speed, minsan parang wala ka ring mararamdaman na vibrate Pero hindi naman siya ganun talaga ka-vibrate na yung tipong malalaglag na yung paa mo. Pero nandun talaga katulad nitong ganitong speed yan kahit nga dito sa apakan ko nararamdaman ko yung vibrate parang nakakakiliti sa paa. Pero ganun pa man, kagaya ng ating mga sinabi, marami pa rin naman ang mga positive na comments na maririnig tayo sa XRM125. Marami pa rin tayong makikita at may experience na mga magaganda dito sa ating XRM125. Bagaman syempre hindi nawawala ang pagkakaroon ng mga negatibong bagay sa isang sasakyan kagaya nitong ating XRM125. Pero syempre yung dapat na pagpukusan lang natin ay yung mga positive na mga bagay. Kasi yung mga negatibong bagay na nakikita natin dito sa ating motor, madali lang naman masusolusyonan di ba? Katulad halimbawa ng binanggit natin kanina, pagdating sa mga paahon, medyo yung all stock na sprocket ng XRM, alam natin na mahihirapan talaga yan kapag meron tayong angkas. So syempre dapat nating palitan, di ba? Kung i-adjust natin dun sa hindi siya mahihirapan na sprocket, di gawin natin, lalo na kung palagi tayong umaakyat sa mga matatarik na akyatan. Tapos yung pangalawa, bagaman yung stock na ilaw ng XRM125 ay alam nating mahina talaga, may paraan naman para lumiwanag di ba? Marami tayong mabibili online, katulad ng binili ko na in-order ko din mula sa Shopee. Ayos naman guys, mag-isang buwan ko nang ginagamit to, mahigit na nga isang buwan, at still good condition pa rin naman. At lalo na paggabi, kapag inaabot ako ng gabi galing trabaho, doon solid. At yung vibrate naman niya, syempre sa 125cc siguro kapag ganun yung speed mo, talagang mararamdaman mo yung vibrate. Pero may paraan naman para maalis yun, di ba? Or pwede naman nating maiwasan yung ganun, o di kung medyo alanganin tayo sa ganong speed na nagbabibrate, bawasan natin. At pansamantala hanggang dito na lang muna ang ating video.
Maraming salamat sa inyong panonood guys. Ride safe always. At this is Nel Ride Moto. Thank you.